Hallelujah. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matawid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kaniyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kaniyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kaniyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan. Kinuha ang kaniyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinilita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ay nagsasalarawan kung ano ang naging katapusan ng ating patron, si San Juan Bautista. Sa pagnininay natin ngayon ng ebanghelyo, maaring pwede nating umpisahan sa isang tanong. Ano ang nakapagpapasaya sa iyo? O minsan palitan natin yung ano. Ano sa tingin niyo ang pwedeng ipalit? Sino ang nagpapasaya sa iyo? Sa isang klaseng tanong na ganito, ito ay sumasadsad sa katotohanan na ang tao ay madaling pasayahin ng mga bagay na madali ring nawawala. Ano ang nagpapasaya sa iyo?
superficial, mababaw. Kumbaga, bigyan ka lang ng masarap na pagkain, masayang-masaya ka na. Di po ba? Nailibre ka lang sa isang mamahaling restaurant. Sa sobrang saya mo, na-post mo ito sa Facebook, na nakalimutan mo na may utang ka pala. Kaya nagalit yung kaibigan mo na kaya mong kumain sa masarap pero hindi mo kayang magbayad ng utang. Madaling sumaya ang kalooban ng tao, hindi po ba? Bagong damit. Sino po ang nagsimba ngayon na bago ang damit? Excited. Bago yung damit, mahal. Kaya ipangsisimba ko. Pag luma na, hindi na magsisimba. Yung iba, bago sapatos. Tara, simba tayo sa Quiapo para mabinyagan ang aking sapatos. Naraming tao ang madaling mapasaya sa mga bagay na nawawala. Bukas, gutom ka na naman. Paano yun? E di wala na naman ang kasiyahan mo. Yung damit mo, maluluma. Ang sapatos mo, mapupudpod. Ano? Ito ba yung bagay na nagpapasaya sa'yo? O palitan natin? Sino ang nagpapasaya sa'yo? Nakakita nga ako minsan ng isang post sa Facebook habang nagte-text, nakangiti, tapos may lumalabas na salita. Sa una lang yan. Ano bang ibig sabihin nun? Ang nagpapasaya sa kanya ay yung ka-text niya. Kaya siya napapangiti. Ibig sabihin, sa una lang yan. Nagsasawa ang tao. Napapagod ang tao. Nawawala ang kasiyahan ng tao. Katulad po ng ating ebanghelyo na si Herodes ay walang katapusang ginagambala ng kaniyang konsensya. Ang tawag po natin doon ay guilt. Siya ay palaging ginagambala ng ng kaniyang kagagawan nang ipapatay niya si Juan Bautista. Kaya nung narinig niya na si Jesus ay gumagawa ng mabuting bagay at nagsasalita tungkol sa kaharian ng Diyos, siya ay nakonsensya. Si Juan Bautista yun. Siya yun, muling nabuhay. Kaya siya nakagagawa ng himala. Yun ang kaniyang isip dahil ang kaniyang ginawang pagpatay sa pamamagitan ng kaniyang salita at utos ay dala ng kaniyang kaligayahan at kasiyahan na nakita lamang sa pagsayaw ng isang dalaga. Doon siya nadala ang kaniyang makamundong kaligayahan ay nasira dahil lamang sa isang bagay. Ano po ang ibinibigay ng ebanghelyo ngayon? Baka po madali tayong madala sa mga bagay na nakikita lamang ng ating isip o nakikita lamang ng ating mata. Nakikita ng mata ay superficial. Itong lahat ay panglabas lamang na nagbibigay ng kaunti
ligaya sa buhay. At the end of the day, ang hinahanap natin ay ang Diyos na panghabang buhay na kasiyahan ng tao. Kaya nga po, dapat nating makita kung papaanong ang tapang ni Juan Bautista, ang ipinakita niyang katapangan sa harapan ni Herodes, na pagsita sa mali ay ang kaligayahang makakita sa kaharian ng langit. Hanapin po natin ang tunay na ligaya ng buhay. Hindi ang kapangyarihang katulad ng kay Herodes na siyang magbibigay sa iyo ng pagkasira ng iyong buhay. Hindi po tayo madadala ng pera, kapangyarihan sa langit. Katulad po ng ating Inang Maria na meron tayong debosyon tuwing first Saturday. Kaya nga ang tawag natin sa kanya, Our Lady of Saturdays, na siyang gumanap na may kababaang loob sa plano ng kaligtasan ng tao. Hindi ito nagbigay sa kanya ng pagmamalaki, bagkus kapakumbabaan kung paano makiisa sa plano ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Total contrast. Si Maria na halimbawa ng kababaang loob, si Herodes na halimbawa ng taong hindi naaarok ang tunay na ligaya ng Diyos. Sana po sa Ebanghelyo ngayon, makita natin ang kagitingan ni Juan Bautista. Makita natin na siya'y hindi natatakot na mawalan ng ulo para sa katotohanan. Makita nating walang kinatatakutan ang katotohanan kung ito ay nakaugat sa katotohanan ng Diyos. Huwag tayong madala sa panandaliang saya na nakikita at nararamdaman ng tao. We go beyond, more than that, more than sa pagkain. Magiging masaya rin ang tao kahit na siya'y walang bagong sapatos kung ang kaniyang relasyon sa Diyos ay tunay at totoo na nakapagbibigay sa kaniya ng tunay na saya at pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.